Sa ikatlong araw ng pagtakas ko sa kasal, nagpakamatay ang aking kasintahan sa bagong bahay. Lahat ng kanyang mana ay iniwan sa akin. Habang inaayos ko ang kanyang mga gamit, nakita ko ang pader na puno ng aking mga larawan. Sinabi sa akin ng kanyang kasambahay, "Mahal na mahal kayo ng binibini sa loob ng maraming taon. Malungkot ang kanyang buhay at may malubhang depresyon. Kapag kayo lamang ang nakikita o naaalala niya, saka siya medyo gumagaan ang loob." Ang bawat salita ay nakakabigla at nakakasakal, ngunit nakakalungkot din kaya sa pagkakataong ito, muli akong nabuhay. Harapin ang pamilyar na plano ng pagtakas sa kasal, ngumiti ako at tumanggi. Hindi na ako alis. Gusto kong makita kung gaano kasiraan ang babaeng nagmamahal sa akin ng parang buhay. Namatay si Baek Xiaoxui sa ikatlong araw ng pagtakas ko. Humihingi ng paumanhin ang tatay at kuya sa kanya tungkol sa pagtakas ko. Paglabas ko pa lang ng villa, nakatanggap na ako ng balita na naglaslas si Baek Xiaoxui at namatay. Hindi na siya na-save. Sa luma ng testamento, iniwan sa akin ang lahat ng kanyang ari-arian. Habang nasa ibang bansa, tumawag ang kuya ko at nanigas ang aking mukha. Sa aking paningin, si Baek Xiaoxui ay isang taong biglang pumilit na pakasalan ako. Hindi ko siya kilala. Ngunit ang lahat ng bagay ay tila matagal na kaming nagmamahalan. Sa utos ng abogado, nagmamadali akong umuwi. Matigas kong tinanggap ang urn ng kanyang abo. Hindi alam ang kanyang pinagmulan. Walang kamag-anak. Malungkot na tumingin ang kasambahay sa parisukat na kahon. Sinabi ng kasambahay na mahal kayo ng binibini sa maraming taon. Malubha ang kanyang depresyon. Kapag kayo lamang ang nakikita o naaalala niya, saka siya medyo gumagaan ang loob. Akala ko, kapag nagpakasal kayo, hindi na siya magiging malungkot. Ngunit hindi ko inaasahan. Tumigil ang kanyang boses, walang sisi. Ngunit may kung anong nagpahigpit sa aking dibdib. Binigyan ako ng katulong ng susi. Ito ang villa na inihanda ng binibini para sa inyo. Ito rin ang bagong bahay na siya mismo ang nag-ayos. Ang lugar kung saan siya nagpakamatay. Malaki ang villa. Sa luntiang damuhan, mayroong isang karerahan. Ang kulay ay paborito kong mapusyaw na kulay abo. Ang mga kasangkapan at dekorasyon, lahat ay ayon sa aking gusto. May isang silid. Puno ng aking mga larawan. Sinuri ko ito mula noong 2nd taon ng kolehiyo. Hanggang ngayon, halos bawat sandali, ako ay nasa ilalim ng kanyang kamera. Sa sahig, may mga mansa ng dugo mula sa paglaslas, may bahagyang amoy. Bawat bagay. Nakakabigla at nakakasakal sa puso, ngunit nakakalungkot din galit na galit ako. Kung mahal niya ako, bakit hindi niya sinabi? Pumasok siya sa bahay ko na parang tulisan. Agad na humingi ng kasal. Paano ko siya pakakasalan? Ngayon, ganito siya. Gusto ba niyang magalit ako at sisihin ang sarili ko, at hindi ko siya makalimutan kahit kailan? Panaginip lang iyon. Tinanggihan ko ang lahat ng mana kasama ang villa. Binaboy ng kasambahay ang mga larawan sa pader. Inihagis sa sahig, tinakpan ng dugo. Ang maikli at kakaibang buhay ni Baek Xiaoxui. Sa mundong ito, tuluyan nang nawala ang kanyang bakas. 3 araw ang inabot ko. Upang tanggapin ang katotohanan ng muling pagsilang. 3 araw na ang nakakaraan, dumating si Baek Xiaoxui sa bahay namin. Pilit na humihingi ng kasal. Para siyang nananakot. Narinig ito ng nanay ko. Agad akong pinaalis para magtago ng ilang araw. Sa nakaraang buhay. Ganyan ang ginawa ko. Sa buhay na ito, naalala ko ang pader na puno ng larawan. At ang nakakatakot na mansa ng dugo. Mahinahon kong umiling. Ayaw kong umalis. Sabi ko, gusto kong makita ang babaeng nagmamahal sa akin ng parang buhay. Kung gaano siya kasiraan. Malaki ang negosyo ni Baek Xiaoxui. Pinuntahan ko siya. Nagmi-meeting pa siya. Bumaba ang katulong para sunduin ako at pinaupo ako sa opisina. Malapit nang bumaba si Bai. Tumango ako. Mabilis nga siyang dumating. Bago pa matapos ang isang tasa ng tsaa, nagmamadali siyang pumasok. Nang makita ako, tumigil siya at tahimik na bumati, "Yang amo." Malamig at malayo ang kanyang ekspresyon, para siyang nakatingin sa isang estranghero. Natahimik ako sa kanyang lamig. Nag-isip ako at tinanong, "Miss Bai, bakit gusto mo akong pakasalan?" Nanatiling walang ekspresyon si Baek Xiaoxui. "Gusto ko lang kaya ako magpapakasal. Hindi kailangan ng dahilan." Natahimik ako at tumayo. Umalis na ako. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Baek Xiaoxui, may bahid ng pagtataka. "Aalis ka na?" Walang emosyon akong tumingin sa kanya hanggang sa pumuti ang kanyang mukha. Para siyang nababalot ng kamatayan, ngunit gumalaw siya para ako makalabas. Kung hindi ako sigurado na mahal niya ako. Talagang pakiramdam ko niloloko lang niya ako. Napabuntong hininga ako at nag-alok na kumain kaming dalawa. Kumain na lang kaya tayo ng magkasama. Ganito ang pakikitungo ni Baek Xiaoxui sa akin. Patago pang nanginginig ang kanyang assistant nang makita yon. Noong umalis ako, paulit-ulit na humingi ng tawad ang assistant. Sabi ni Presidente Bai, hindi siya magaling makipag-usap sa tao. "Amo, huwag po kayong magalit sa kanya." Hindi ako galit, umiti ako sa kanya at sinabing gusto ko naman siya.
Ang ganitong malamig na itsura ay bagay na bagay para sa akin. Hindi nakasara ang pinto ng opisina. Sa maliit na siwang, kitang-kita ko si Baek Xiaoxui na hinawakan ang kanyang mukha. Nagulat ang kanyang ekspresyon. Umiti ako ng bahagya at sinabi sa assistant, "Inimbitahan ko ang boss ninyo sa hapunan mamaya. Tandaan mo na paalalahanan siya na huwag akong iwan." Mabilis na tumango ang assistant, parang sa susunod na segundo ay magbabago ako ng isip. Lumabas ako ng pinto ng kumpanya. Pagkalabas ko, may tumawag, si Xiaoxui. Tiningnan ko ang contact name na Ate Xiaoxui sa telepono. Tahimik kong binaba ang tawag at nakatitig sa mga ulap sa langit. Simula bata, si Xiaoxui ay laging dumidikit sa akin. Totoo naman na para sa akin ang kanyang iniisip. Pero kahit nakababata o kaibigan pa siya, sa huli, malulunod pa rin sa mahabang daan ng buhay. Tulad noong nakaraang buhay. Nagkaroon siya ng mahal sa buhay, nagkaroon ng anak at natutong lumayo sa akin. Kaya kahit nang sumama ako sa rescue team at na-stranded sa bundok, tumawag ako sa kanya. Pero pinagtawanan ako ng kanyang asawa, sinabing nagpapanggap akong walang asawa at natutong umakyat ng bundok. Noong ininsulto ako ng asawa niya, si Xiaoxui ay nasa tabi niya, tahimik. Namatay ako roon. Hindi ko alam kung ano ang isipin niya tungkol doon. Dumating si Baek Xiaoxui ng maaga noong gabing iyon. Mababa ang init ng hapunan. Sinubukan kong maghanap ng usapan, parang makina siyang pumapatay ng usapan. Ano man ang sabihin ko, walang sigla. Napagod ako at mariing inilapag ang kutsilyo at tinidor sa mesa. "Miss Bai, ganito, parang hindi mo nais na magtayo ng pamilya kasama ko." Yumuko si Baek Xiaoxui at humingi ng tawad. "Pasensya na. Hindi iyon ang gusto kong marinig. Wala akong magawa. Maraming taon kang namamahala sa kumpanya, halos walang talo sa negosasyon. Ang pag-intindi mo sa puso ng tao ay dapat walang kamalian. Ngayon ay ganito ka. Parang wala kang interes sa aming kasal." Namutla ang mukha ni Baek Xiaoxui. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang palad, may dugong tumulo sa palad. "Huwag kang mag-isip ng masama," sabi niya. "Ako lang. Hindi pa ako nakakalapit sa iyo ng ganito, hindi ako sanay." Parang bigla siyang nagtapat. Nagulat ako sa parang pag-amin niya. Ang kaba at lungkot sa kanya, pati ang dugo na kanyang kinakamot sa palad. Tila hindi peke. Bigla kong naalala noong nakaraang buhay, ang sinabi ng kanyang kasambahay. Malala na ang depresyon ng binibini. Kapag nakikita ka lang niya, gumagaan ng kaunti. "Miss Bai," bigla akong nausisa. Diretso akong bumaba at tinanong siya. "Magkakilala ba tayo dati?" Nanginginig ang kamay ni Baek Xiaoxui, hindi tumingin sa akin ang kanyang mga mata. Umiling siya at tumingin sa salamin ng restaurant. "Magkakilala? Kailan?" Tanong ko ulit. Pero mahigpit na isinara ni Baek Xiaoxui ang kanyang bibig. Tumangging magsalita pa. Nawalan ako ng interes. Nakita ko ang galaw ng kanyang lalamunan. Pero dahil sa pride, hindi ako kumilos. Tahimik akong tumitig sa kanya, siya naman ay gulong-gulo at umiwas. Namutla ang kanyang mukha, hindi sinasadyang nakagat ang labi niya, dugong pula ang lumabas. "Wala akong magawa," sabi ko. "Kung gusto mo akong tingnan, tingnan mo ng diretsyo, huwag kang magtago-tago. Hindi magtatagal, ikakasal na tayo, Miss Bai. Pwede ba maging lantad ka?" Sa isip ko, paulit-ulit kong sinabi, "Marami kang litrato sa akin. Maraming tao kang pinadala para bantayan ako, binili mo pa yata ang kasambahay ko. Kung hindi dahil noong nakaraang buhay. Siya'y namatay ng napakalungkot, kanina pa ako nagreklamo sa pulis dahil sa kanyang kabaliwan." Pero sabi ng kanyang assistant, "Si Baek Xiaoxui ay may sakit. Sa may sakit, dapat maging mas mapagpasensya." Ako ang unang humawak sa kanyang kamay, hindi pinansin ang biglaang pagtigil niya. Kumuha ako ng tissue na binasa ng tubig. Dahan-dahang pinunasan ang dugo sa kanyang palad. "Ang ganda ng kamay mo, huwag mo nang kamutin ulit." "Di ba?" Hindi sumagot si Baek Xiaoxui, pero nakatitig lang sa aking mga mata. Pagkalipas ng ilang sandali, tinanong niya ako, "Ngayon, ganito ka. Gusto mo na ba akong pakasalan? Wala ka nang iniwang opsyon para sa akin na tumanggi." Pinisil-pisil niya ang laylayan ng kanyang saya. "Medyo nahihiya ako, pero kung ayaw mo, okay lang. Takasan ang kasal. Makakahanap ka pa rin sa akin, at susutsutin ka sa mukha." Tinitigan ko ang mga mata niya. "Wala namang problema sa akin, pero ikaw, Baek Xiaoxui, ano ang mangyayari sa'yo? Malinaw na ang resulta. Mamamatay siya." Noong nakaraang buhay, hindi ko ito naintindihan. Gaano kahina at kawalang kaya ang isang tao, na hindi man lang makaharap, at sa isang balita lamang ng pagtaka sa kasal. Gagawin niyang dahilan upang tapusin ang kanyang buhay. Ngunit hindi ko kayang tiisin ang kanyang kamatayan. Si Baek Xiaoxui ay walang alinlangan na isang henyo, matalas ang paningin, ngunit ang kanyang pinagmulan ay isang misteryo. Kahit anong pagsisiyasat ng mga karibal ay hindi nahukay ang kanyang background. Napilitan lamang silang panoorin siyang sumakay sa alon ng internet. Tumataas siya ng mabilis, sa isang iglap lang, pinipigilan ang hininga ng mga matatandang pamilya sa Jiangsheng.
Ngunit ang isang tulad niya, sa pinakamagandang panahon ng kanyang buhay, ay nagpakamatay para sa isang lalaki. Noong nakaraang buhay, si Baek Xiaoxue ay naging katatawanan ng lahat, binansagang number 1 sa pag-isip ng pag-ibig. Sa sinadyang pagpapakalat ng mga karibal, ang mga mura ay napakasakit. Ayaw ko nang maulit ang lahat ng ito. Sa pag-uwi, naglibot-libog ang isip ko. Sa huli, tiningnan ko si Baek Xiaoxue na walang ekspresyon sa mukha. Nagpa siya akong kausapin ang kanyang assistant sa susunod na 2 araw. Hindi ko talaga alam kung paano makisama sa kanya at ang kanyang sakit. Wala na ba talagang paraan? Huminto ang itim na Rolls Royce sa harap ng villa ko. Hindi sinasadya. Hinawakan ni Baek Xiaoxue ng mahigpit ang manibela. Umuwi ka na. Sabi niya, hindi na kailangan. Ngunit sa totoo lang, nanlamig ang kanyang puso at nababalot ng pait, parang lumunok ng mapait na damo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Talagang magkaibigan lang kami. Huwag kang mag-isip ng iba. Hindi, talagang hindi. Lumingon ako at nakita kong mahigpit niyang hawak ang manibela, na may bahagyang nakatagong peklat. Inabot ko at pinisil ang aking noo. Miss Bai, kung may problema ka, sabihin mo sa akin, okay? Kung itatago mo sa sarili mo, mahirap ang pakikitungo natin. Napilitan si Baek Xiaoxue. Lumingon sa ibang direksyon at dahan-dahang sinabi, hindi ko siya masyadong gusto. Di wag mo na siyang pakisamahan, sabi ko, hinimas ang ulo niya bilang pampalakas loob. Kaibigan lang siya. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mong magustuhan siya. At saka, tayo ang mag-asawa, mas malapit ang relasyon natin kaysa sa kanya. Kung naiinit ka sa relasyon namin, mag-iingat na ako at lalayo sa kanya. Nagulat si Baek Xiaoxue. Lalayo ka para sa akin. Bakit hindi? Sinamantala ko ang pagkakataon, lumapit sa kanya. Tingnan mo. Ang mga problema ay nalulutas kapag sinasabi, tama ba? Kung may ikinagagalit ka sa akin. Kung may gusto mong sabihin, sabihin mo sa akin. Huwag mong itago sa sarili mo. Mamamatay ka sa inis at wala akong alam. Sayang naman. Naramdaman ko na hindi alam ni Baek Xiaoxue kung paano pangasiwaan ang malalapit na relasyon. Ginagamit niya ang kanyang mga taktika sa negosasyon sa negosyo sa pag-ibig, tulad ng aming pagsasama. At nung ako ay kusang lumapit, siya ay naguguluhan, hindi alam kung paano tumugon. Medyo nakakatakot ang pagiging bata niya sa pag-ibig. Pero okay lang, naisip ko. Maaari ko siyang turuan ng unti-unti. Nakita ni Xiaoxue na bumaba ako mula sa kotse ni Baek Xiaoxue at nanlamig ang kanyang mga daliri. Medyo marupok ang kanyang ekspresyon. Umalis ang kotse at lumapit si Xiaoxue sa akin. Nagpasya ka ng pakasalan ng babaeng ito. Maganda siya, mayaman. Walang eskandalo sa circle. Bakit hindi magpakasal? Pero hindi niya natapos ang sasabihin. Medyo natataranta, medyo nalilito. Mabilis siyang huminga ng 2 beses, sa wakas ay hinawakan ang kanyang dibdib at pilit na sinabi. Sigurado ka bang gusto mo siya? Sa circle na ito, ilan ang nagpakasal dahil sa pag-ibig? Pinag-usapan ko na si Song Jian. Angkop siya. Nagulat si Xiaoxue. Hindi ba pwede tayong dalawa? Xiaoxue, malamig kong pinutol ang kanyang sinasabi. Magpapakasal na ako. Huwag mo nang sabihin ang mga bagay na yon, baka magkaroon ng maling akala. Pagkasabi noon, umuwi na ako, hindi siya pinansin. Sa totoo lang. Kahit na nabuhay akong muli, hindi ko pa rin alam kung ano ang nararamdaman ni Xiaoxue sa akin. Kapag mabuti, sobrang buti. Kapag may sakit ako, kapag masama, medyo masama rin. Hanggang ngayon, hindi niya naaalala ang kaarawan ko. Noong nakaraang buhay, tinanong ko siya tungkol sa pagsasama. Tumanggi siya, sinabing gusto pa niyang maglaro ng 2 taon. Pero nung nagtambak kami ng snowman sa Victory Castle, sa isang matangkad at makisig na puting lalaki, nahulog agad ang loob, mabilis na nagpakasal at nagkaanak. Wala pang 3 buwan, hindi matanggap ng asawa niya ang aking presensya. Kaya hindi na ulit ako nakipag-ugnayan sa kanya. Ngunit hindi ko inaasahan na yon na palang huling pagkikita. Nang malaman ni Baek Xiaoxue ang aking pagkamatay, malamang ay malulungkot siya ng kaunti. Sapagkat noong harasin siya ng mga sigang estudyante sa labas ng paaralan, ako ang humawak sa kanyang kamay at hinarap sila, isa-isang ibinalik ang mga sampal. Kinabukasan, nang puntahan ko si Baek Xiaoxue, nagmi-meeting pa siya. Sa pamamagitan ng malinaw na salamin, nakita ko ang seryoso niyang mukha na namumungay ang noo. Naghintay ako sa lounge at nakipagkwentuhan sa kanyang assistant. Mahigpit ang bibig ng assistant, paikot-ikot ang usapan, hindi man lang binanggit ang kanyang sakit. Nagkunwari rin siyang bingi at bulag, parang walang alam. Wala na akong magawa. Hindi mo ba naisip na mas makabubuti sa kanya kung sasabihin mo sa akin ang totoo? Pero ayaw ni Miss na malaman mo, sabi niya. Nais niyang manatiling perpekto sa iyong paningin magpakailanman. May ibig sabihin niyang sinabi sa akin, gustong-gusto ni Miss na umasa ka sa kanya. Ano ang pinag-uusapan niyo? Natapos na ang meeting ni Baek Xiaoxue, pumasok siya, hawak-hawak ang kanyang buhok habang naglalakad.
Mukhang pagod. At saka, ang ganda-ganda mo, nagparetok ka ba? Nakahiga ako sa sofa at tumingin sa kanya. Pero sabi ng assistant mo ay hindi. Sayang naman. Ang ganda ni Miss Bai, kahit anong tingin ay kaaya-aya. Natigilan si Baek Xiaoxu. Umalis na ang assistant, isinara pa ang pinto. Tahimik na tahimik ang lounge. Narinig ko ang pagkiskis ng damit ni Baek Xiaoxu. Mahina ang boses niya, gusto mo ba ang itsura kong ito? May nakakagulat ba dito? Nagtaas ako ng kilay. Baka naman. Hindi alam ni Miss Bai ang kanyang sariling ganda. Namula ang kanyang tenga, lumingon siya ng hiya. Hindi na ako tiningnan. Ngayon, ang tawag ko pa rin sa iyo ay Miss Bai, masyado bang formal yun? Lumapit ako sa kanya, iniunat ang kamay at hinawakan ang kanyang ulo. Malambot at makinis ang buhok. Mabango pa ito. Yumuko ako at lumapit sa kanyang tenga. Tuwing ko na lang tawagin kitang Tsuer, okay lang ba? Itinulak ako ni Baek Xiaoxu nang bigla. Nagalit siya nang hindi inaasahan. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagalit. Tulad ng hindi ko maintindihan kung bakit niya ako gusto. Umupo siya sa likod ng kanyang desk. Nakatalikod sa akin. Galit ang boses, umalis ka na. Pero gusto ko sanang kumain ng sabay. Hindi na kailangan. Agad na tumanggi si Baek Xiaoxu. May gagawin pa ako sa tanghali. Ano bang problema nito? Tiningnan ko siya. Dahan-dahan kong sinabi, sige, ingatan mo ang oras mo. Huwag kakalimutang kumain. Lumabas ako, naghintay sa labas ng ilang sandali. Sa gitna ng pag-aalala ng assistant, narinig ko ang mga basag na bagay at ang masakit na halinghing ni Baek Xiaoxu. Hindi ko sinadyang isara ng mahigpit ang pinto. Ang kanyang masakit at desperadong halinghing ay sumabay sa tunog ng basag na salamin. Tinapik ko ang mesa ng assistant na nasa harapan ko. Seryoso ang mukha, hindi mo ba talaga sasabihin sa akin ang lahat? Tiningnan niya ako, ngunit hindi ko siya pinansin. Diretso akong pumasok sa pinto. Si Baek Xiaoxu ay naging labis na gusot. Nakayakap ang tuhod, nakakulong sa isang sulok, nakaupo sa basag na salamin. Puno ng dugo ang kanyang mga daliri. Hindi ko alam kung sarili niyang kuko o ang salamin ang dahilan. Tinapakan ko ang basag na salamin at lumapit. Si Baek Xiaoxu, takot na nakayuko, nanginginig ang kanyang katawan. Ayaw niyang tumingin sa akin. Inilapat ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Anong nangyari sa'yo? Siya ay napakaliit at malambot, mga 1.6 metro lang ang tangkad. Kaya ko siyang buhatin ng isang kamay. Lumuhod ako sa tabi niya. Gamit ang daliri, inalis ko ang mga basag na salamin mula sa kanyang palad. Sa wakas, itinaas ni Baek Xiaoxu ang kanyang ulo. Tumitig sa akin, namamaos na boses, napakapangit, di ba? Ano, ang kamay mo? Natigilan ako, tiningnan ang mahahaba. Maninipis na daliri, hindi ko maiwasang bumulong kung gaano siya kawalang alam sa sarili. Napakaganda. Walang magawa, yumuko ako at nilapit ang aking labi sa kanyang daliri. Marahang hinalikan, talagang napakaganda. Ngunit hindi pa rin natuwa si Baek Xiaoxu. Tinanong niya ako, ganoon din ba ang sinabi mo sa mga dati mong kasintahan? Ano, para akong inaakit. Ginagawa ng mabuti. Tinatawag na Xur. Ang mga ganyang pagtrato, naranasan na ba ng mga dati mong kasintahan? Natahimik ako ng kakaiba. Kaya pala nabaliw ang babaeng ito kanina. Dahil dito, akala ko may kapatid siyang lalaki o ano sa kanyang pamilya. Kaya na-trigger siya sa salitang Xur. Sa huli, mga isipang umiibig pa rin pala kahit gaano siya kalakas. Bumuntong hininga. Tanga, marami akong naging relasyon. Kasi gwapo naman ako, may kaya ang pamilya, maraming humahabol sa akin. Siyempre may ilan din akong nagustuhan. Pero sa ganitong uri ng pamilya, iba ang ligawan at kasal. Sinabi na sa akin ng tatay ko dati pa, pwedeng maglaro sa pag-ibig, pero pagdating ng tamang edad, dapat bumalik ng maayos para sa arranged marriage. Inalalayan ko siyang tumayo at naupo sa sofa. Pinapasok ko si Baoji para linisin ang sahig. Binuhusan ko siya ng maligamam na tubig, nag-abala ako sa lahat. Hinawakan ni Baek Xiaoxu ang kamay ko. Hindi mo na kailangang gawin ang mga ito. Sumunod ako sa pagkakahawak niya at umupo. Nag-iisip ako ng kakaiba, malamang alam na ng babaeng ito kung ilan ang mga ex ko. Dati, mahilig akong maglaro, marami akong kalokohan. Kung magagalit siya sa mga yon, wala akong magagawa. Huwag ka nang makipag-ugnayan sa kanila. Ang biglaang sinabi ni Baek Xiaoxu ang pumutol sa iniisip ko. Tumingin ako sa kanya. Nakita ko ang seryoso niyang mukha, hindi ko napigilan ang mapangiti. Inuutusan mo ba ako? Bigla siyang nanigas, ang paghinga ay naging mababaw, parang nagising siya sa katotohanan. Kinakabahan siyang umiwas ng tingin. Kung gusto mong makipag-ugnayan, sabihin mo muna sa akin. Kung hindi, alam ko na, pinutol ko ang sasabihin niya. Hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanila. Tanong ko sa kanya, bakit ka nagalit ng husto? Dahil ba sa mga ex ko? Hindi sumagot si Baek Xiaoxu. Medyo naiinis ako. Kung may problema, sabihin mo sa akin, okay? Ganito ka, napapagod ako. Wala kang sinasabi, basta nalang bumuntong hininga, nagtatapon ng gamit.
Hindi ko alam kung paano kaaliwin. Kaya ba ang mga ex mo ay mas magaling kaysa sa akin? Tama ba? Biglang pinutol ni Baik Xiaoxue ang sinasabi ko, ang mga mata niya ay puno ng dugo. Parang bata ang tono ng tanong niya. Paano nangyari ang lahat? Gusto ko lang naman makipag-usap ng maayos sa kanya. Tumayo ako, tanong ko sa kanya nang walang magawa. Kung magagalit ka sa mga ito, wala akong magagawa. Hindi ko naman iniisip na ang pagkakaroon ng ilang relasyon ay isang malaking kasalanan. Ang nakaraan ay nakaraan na. Bakit mo pa pinipilit na intindihin? Miss Bai, ang pag-ukit ng mga ganitong bagay para alamin ng malinis, talaga bang magpapasaya sa'yo? Sige, sasabihin ko sa'yo, mayroon akong naging relasyon. At noong kasama ko sila, taos puso kong minahal sila. Kapag narinig mo ito, nakaramdam ka ba ng kasiyahan? Lalo pang namula ang mga mata ni Baik Xiaoxue, halos umiyak na siya. Nang tumayo ako, nagmamadali niyang hinawakan ang manggas ko, ngunit iniwas ko ito. Medyo nalilito ang kanyang boses. Akala ko noon, basta't makipagtulungan ako sa iyo ng maayos. Maaari tayong magkasundo ng maayos. Pero ngayon ko lang natuklasan, hindi ko kayang sundan ang iyong pag-isip. Tumingin ako sa kanyang mapupulang mga mata, pinabagal ko ang tono. Kapag kasama mo ako, hindi ka rin masaya, nasaktan mo pa ang sarili mo. Baik Xiaoxue, kung ganon. Pag-usapan natin ang paghihiwalay. Hindi ako papayag, matigas na sabi ni Baik Xiaoxue habang nakatingin sa akin. Iniangat niya ang kanyang mapupulang mga mata, mahigpit na hinawakan ang braso ko, paulit-ulit na inuulit. Hindi ako papayag sa paghihiwalay. Lumapit ang mukha ko sa kanya, sapat na malapit para makita ko ang kanyang pisngi. Pinong himulmol, kasabay ng kanyang malungkot na tinig, para talaga akong nangaapi ng bata. Walang laman ang isip ko, hinimas ko ang kanyang buhok, tinanong ko siya muli. Kaya sabihin mo sa akin, bakit mo ba ako gustong pakasalan? Kumislap ang mga mata ni Baik Xiaoxue. Kasunod na segundo, umiling siya. Hinawakan ko ang kanyang baba. Sabihin mo sa akin, Baik Xiaoxue. Sabihin mo sa akin, hindi ako gumagalaw ang tingin ko sa kanya. Ayokong maging isang tanga na walang alam. Nagtremor ang kanyang pilik mata. Ano bang hindi masabi dito? Hinimas ko ang kanyang pisngi, nais kong tumayo, ngunit hinawakan niya ako at pinilit na ihiga sa sofa. Nasira ang kanyang dati masunuring anyo. Yumakap siya sa balikat ko, umiyak ng mahina. Sinabi niya, ganito ako kasuklam-suklam, tama ba? Tulad kong kasuklam-suklam na tao na may gusto sa'yo, nakakainis, hindi ba? Hindi ako makapaniwalang tumingin sa kanya, anong nasa isip ng babaeng ito? Siya, kasuklam-suklam. Kasuklam-suklam, hindi ba niya alam na sa internet, ang pinakamahusay na napiling asawa? Siya ang nangunguna. Paano naging ganito kababa ang tingin niya sa sarili? Parang may natuklasan akong isang bagay, hinawakan ko ang mukha niya para pilitin siyang tumingala, pinunasan ang luha sa kanyang mga mata. Noong malaman ng mga kaibigan ko na ikakasal ako sa'yo, lahat sila ay nainggit, sabi nila 10 beses akong swerte para makuha ka. Paano naman sa'yo, naging kahiyahiya na ito? Ibinabaon niya ang ulo sa leg ko. Matagal na hindi nagsalita, pero tumigil na siya sa pag-iyak. Tinapik ko ang kanyang likod. Bahagyang itinaas ang ulo, Sir, maaari bang maging mas kumpiyansa ka sa sarili mo? Ang 32 palapag na gusali ay pag-aari mo, lahat ng tao sa labas ay magalang kang tatawaging Boss Su. Napakaganda mo pa, kahit na magustuhan kita, normal lang iyon. Nanginig ang katawan ni Baik Xiaoxue, bahagyang hindi makapaniwala, pabulong na tanong, gusto mo ako? Kung hindi, ano sa palagay mo? Araw-araw akong pumupunta sa'yo dahil wala akong magawa. Wala akong ibang gagawin. Tinapik ko ang kanyang likod, malumanay na sinabi sa kanya. Sir, ang isang lalaki ay hindi mag-aaksaya ng oras sa taong hindi siya interesado. Kailangan mong magkaroon ng tiwala sa sarili. Magaling ka, talagang magaling. Magiging maayos din tayo sa hinaharap, maniwala ka sa akin. Nagsimulang umiyak muli si Baik Xiaoxue. Binasa ng luha ang damit ko, mainit at may bahagyang kumikirot. Huwag mo akong dayain. Hindi kita dayain. Ang puso ko ay sobrang lambot. Marahan kong hinawakan ang kanyang tainga, naramdaman ang init sa leg, at ang mabilis na tibok ng puso. Siguro sa lahat ng dati kong kasintahan, wala pa akong nakitang tulad niya, sobrang interesado. Ang puso ni Baik Xiaoxue ay masyadong marupok, isang salita ko, isang titik. Isang saloobin, madaling magdulot sa kanya ng pagbagsak. Ang ganitong itsura ay hindi dapat makita sa isang boss ng kumpanya. Pero ganito ang katotohanan, kakaiba at katawa-tawa. Umayos siya ng tayo. Pula ang kanyang pisngi, ngunit sanay na malamig ang mukha, tumingin sa akin at pabulong na tanong. Gutom ka ba? Medyo, tumayo ako. Inayos ko ang gusot na likod ng damit, hinila pababa ang laylayan para takpan ang nakalantad na baywang. Lumilingon si Baik Xiaoxue, namumula na parang hinog na mansanas, nakatingin sa akin na may kaba. Ang dalisay naman nito, malapit na siyang 30, hindi pa ba siyan? Pinigilan ko ang haka-haka sa puso ko, tamad na gumawa ng kahilingan sa kanya.
Ipakuha mo na lang sa assistant mo na i-deliver dito. Wala akong ganang kumilos. CJ, lumabas si Baek Xiaoxu upang mag-utos sa assistant niya. Tiningnan ko ang kanyang mapuputing binti sa liwanag, ang manipis na baywang, at napabuntong hininga. Maganda ang katawan, mayaman at hindi basta-basta, kung hindi dahil sa problema sa pag-isip. Siguro sa 10 buhay hindi ko siya makukuha. Malaking bahagi ng hindi magandang kalagayan ni Baek Xiaoxu ay dahil sa insomnia. Sinabi sa akin ng kanyang assistant na sobrang nakakahiya, maraming gabi, si Baek Xiaoxu ay natutulog na yakap ang litrato ko. Hindi ko tinanong kung saan niya nakuha ang litrato, huminga ng maluwag ang assistant. Nang bumalik ako sa tabi ni Baek Xiaoxu, tinitigan ko siya ng matagal habang nagtatrabaho, namula ang kanyang tainga, nahihirapang mag-concentrate. Ibinaba ang file, ang ganda ba? Pusang tumango ako. Makalipas ang ilang sandali, naalala ko ang tunay kong pakay. Pwede bang pumunta sa bahay mo? Yung bagong bahay na inihanda mo. Nagulat si Baek Xiaoxu. Bakit biglang gusto mong pumunta doon? Gusto mo bang tingnan? Kung tutuusin, doon din naman tayo titira. Hindi niya tinatanggihan ang sinasabi ko. Nakinig lang siya at tumango, dagdag pa. Kung may hindi ka gusto, sabihin mo sa akin. Muli akong pumasok sa marangya at elegante na villa, hindi ko napigilan ang pag-iyak ng aking mga mata. Maliwanag dito, ang sikat ng araw ay pahilig na pumapasok, mainit at maaliwalas. Napaka-komportable, hindi tulad noong nakaraang buhay, malamig at nakakatakot na gusto kong tumakas. Palihim kong tiningnan ang pinakakanang silid sa ikalawang palapag, ang nakalock na kwarto. At ang masyadong nakakatakot na oil painting, halatang mukha ko ito, may itim na taling sa gilid ng mata. Tahimik akong sumunod kay Baek Xiaoxu papasok ng kwarto, kung saan may nakalatag na matingkad na pulang kumot at kubrekama na may malaking letra ng kaligayahan. Nakatayo ako sa tabi ng kama, gusto kong tumawa, gusto ko ring umiyak. Sa wakas, hinila ko ang manggas ni Baek Xiaoxu at tinanong, gusto mo bang pakasalan ako? Pumikit siya ng maganda. May hindi ka ba gusto? Wala, lahat ay maganda. Hinila ko siya paupo sa kama. Kailan mo sinimulang ihanda ito? Kamakailan lang. Sanay niyang iniabot ang kanyang daliri. Para laruin ko, napakasunurin. Sa katabing silid. Iyon ang lugar kung saan siya nagpakamatay noong nakaraang buhay, puno ng dugo ang sahig, at ngayon. Yakap ko siya, ang kanyang ulo ay malapit sa aking leg, ang kanyang mukha ay tahimik at mahiwaga. Parang isang mabangis na hayop na busog na, tamad na nakahiga sa damuhan, nagbibilad sa araw. Ang kanyang kapalaran ba ay nabago ko na? Malapit na ang kasal. Araw-araw akong pumupunta sa kanya, nananatili hanggang hating gabi, pinagalitan ako ng nanay ko ng maraming beses. Kahit nitong mga nakaraang araw ay hindi na niya napigilan, pero si Baek Xiaoxu ay tila masaya, kumain din siya ng kaunti pa. Medyo tumaba siya, ang kanyang payat na mga daliri ay nagkaroon ng kaunting laman, isang beses ay pupunta na sana ako sa kanya. Sa baba ng opisina, nakita ko si Xiaoxu na naghihintay, agad niya akong hinawakan. Niloko kanya, pumunta tayo sa ibang bansa, nababaliw ka eh. Hindi ako makapaniwalang tinanggal ko siya, bahala ka sa iniisip mo, pero hindi ko nahahayaang lumubog ka pa. Pinitik ni Xiaoxu ang kanyang ngipin, hindi mo siya gusto, ikaw ay mapanlin lang eh. Hindi mo maaaring ilagay ang buong buhay mo dito, kung gusto ko siya o hindi, ano sayo. Parang kakaiba sa akin, hindi mo ba naisip na sobra ka ng pakialam? Ang mga mata ni Xiaoxu ay puno ng mga pulang guhit. Biglang bumagsak ang lungkot sa kanyang mukha, parang nawalan siya ng lakas, mahina siyang nakiusap sa akin. Makipag-alyansa tayo, kuya mo, hindi mo ako pwedeng iwanan. Siya ay mukhang basag na parang sinaktan, ang damit ay kulubot na dumikit sa kanyang katawan, takot na nakikiusap para sa aking awa. Naalala ko noong nakaraang buhay, ang sinabi sa akin ng aking kaibigan noong ikinasal si Xiaoxu. Kung ikaw ang unang nagpakasal, tiyak na mababaliw siya, anong pagkakita ng unang tingin at pagiging matipuno? Hindi mo maihahambing sa inyong nakaraang samahan, sinasamantala lang niya ang iyong mga nakaraang taon na walang interes sa babae. Ikaw ang tanging kaibigan niyang lalaki, kaya siya nagiging walang pakundangan sa pag-ibig, Xiaoxu. Tinawag ko siya na may komplikadong emosyon, isang kamay ko ang pumalo sa alikabok sa kanyang balikat, umuwi ka na eh. Ang sinabi mo ngayon, ituturing kong hindi ko narinig, ikakasal na ako eh. Mula ngayon, mag-ingat ka rin, kung hindi, magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, mahirap ipaliwanag di. Siya ay natakot na nakatitig sa akin, at sa gayon, lumuha. Mahinang bumulong, isang beses lang akong nagkamali, wala na bang pagkakataon para bumalik? Magkaibigan tayo, ginamit ko ang sagot niya sa akin noong nakaraang buhay upang sagutin siya. Kung gusto mo, habang buhay tayong magkaibigan, nang itulak ko ang pinto. Nakaupo si Baek Xiaoxu sa sopa, puno ng mabigat na presyon, bakit ngayon ka lang? Nakakita ako ng kaibigan sa baba, nagkwentuhan kami, nilagay ko ang dala kong merienda sa mesa. Lingon ko siya, ang kanyang mukha ay maulap pa rin, medyo nagtaka ako, ano ang problema mo?
Tumingin si Baik Xiaoxi sa akin, ang boses ay biglang may pagkaawa, sinabing gusto niyang sumama sa akin. May sumilip na anino sa mata ni Baik Xiaoxi, tinapik ko ang kanyang balikat, at niyakap ko siya. Tamad kong sinabi, pero tinanggihan ko siya, sinabi ko na mas gusto kitan. Dahan-dahang si Baik Xiaoxi, lalo akong umiti, hindi mo ba ako pupurihin? Ano ang dapat purihin? Harap ng ibang babae, ipinakita ko ang aking katapatan sa iyo. Hindi ako nasisiyahan, kinurot ko ang kanyang maselang pisngi, nagkunwaring galit. Paanong wala kang kahit anong reaksyon? Si Baik Xiaoxi ay nagtataka at walang magawa na tumingin sa akin, sandali. Tumayo siya, kumuha ng isang kahon mula sa drawer, binuksan ito. Ito ay isang diamond watch, tila pamilyar ito sa akin, iyong sa Hong Kong auction. Napatawa ako, maganda ang relo, mahal ito, pero gumasto si Baik Xiaoxi ng 30 milyon. Ang headline ng balita noong gabing iyon ay, ang taang bumili ng relo sa halagang 30 milyon, bakit mo ito binili? Gusto mo ang asul, mahina niyang sinabi, sa tingin ko bagay ito. Salamat, sir, niyakap ko ang kanyang leg. Kinuskus ko ang kanyang pisngi, 2 buwan na ang auction, bakit ngayon mo lang inilabas? Hindi ka ba masaya ngayon? Mahina niyang sabi, balak ko itong ibigay sa iyo sa iyong kaarawan. Pero naisip ko na baka ngayon ay masaya ka, kailan ba ako hindi? Naalala ko ang mga salita kong nagkunwaring galit. Tumahimik ako, natawa, ang taong ito ay talagang hindi marunong mag-ibay. Ang pagkakaiba ng galit at pagpapanggap na galit ng isang babae, pinisil ko ang kanyang mukha, hindi ako galit di. Talaga, pero masaya pa rin ako ngayon, sir. Talagang lalo kitang nagugustuhan, na mula ang pisngi ni Baik Xiaoxi, hinayaan niya akong buhatin siya sa aking kandungan. Hinalikan ko ang kanyang noo. Sa totoo lang, maliban sa pagkakataong iyon na nawalan siya ng kontrol. Hindi ko masyadong nararamdaman ang sakit ni Baik Xiaoxi. Kapag kaharap ako, siya ay isang normal na tao na medyo mabagal, isang normal na tao na hindi gaanong naintindihan ang mga lalaki, ngunit ang kanyang katulong ng paulit-ulit. Pinaalalahanan ako na huwag siyang inisin, hindi ko napigilang magtanong. Sa mga araw na ito, lumalaba ang kanyang kalagayan. Hindi. Sabi ng katulong, talagang bumuti ang emosyon ng binibini, hindi na rin kailangan ng pampatulog sa gabi. Bakit mo ako laging iniingatan? Bumuti ang binibini dahil sa iyong paglapit. Kung magsasawa ka at aalis. Ang resulta ay talagang malubha. Nakiusap siya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang iyong iniisip. Lumapit sa binibini, ngunit nakikiusap ako, huwag basta-basta umalis. Ang binibini ay talagang mababaliw at mamamatay pa. Idinagdag ko sa isip ko para sa kanya. Tinapik ko ang kanyang balikat, huwag kang mag-alala, mas naawa ako sa kanya kaysa sayo. Hindi ako isang tagapagligtas, ni isang profesional na psikolohista. Magagawa ko lang ang aking makakaya. Para hindi masyadong malungkot si Baik Xiaoxi. Sana ay maging masaya siya kapag mabuti ang kanyang kalooban. Sa ibang lugar ay hindi naman susuriin. Noong lumapit sa akin ang ina ni Baik Xiaoxi, medyo nagulat ako. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang beses kong narinig ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay mula sa Jing City, may parehong marangyang damit. Kahawig ng kanyang mukha, ngunit ganap na naiibang aura. Siya ay nakakatakot sa kanyang kadiliman. Pagdating, tuwirang sinabi sa akin, Ginoong mo. Umaasa akong iwan mo ang aking anak. Medyo naguluhan ako, kinuha ang tasa at uminom ng tubig. Mahinahong nagtanong, magkano ang ibibigay mo sa akin? 20 milyon? Sapat na para sa pagsubok ng iyong pamilya. Sandali akong natigilan, hindi ko alam na may krisis pala ang aking pamilya. Tahimik siyang sinuri saglit, pagkatapos ay tiyak na sinabi, tunay na pag-ibig kami. Kailangan dagdagan ang pera. Isang kwintas na binili ni Baik Xiaoxi para sa akin ay 30 milyon. Ang presyo mo, hindi sapat para mapakilos ako. Tumawa siya ng panunuya, sa tingin mo ba magandang bagay ang manatili sa tabi niya? Si Shen Xiao ay tumingin sa akin, hindi ka ba nakipag-ugnayan sa iyong mga dating kasintahan? Alamin mo, ilang buhay pa ngayon? At si Xiaoxi, sa tingin mo ba pababayaan siya ni Baik Xiaoxi? At ang iyong kapatid na babae, sa tingin mo ba ligtas siya dahil sa dugo? Sasabihin ko sa iyo, hindi siya patatawarin ni Baik Xiaoxi. Ang pag-ibig mo sa kanya ay talagang dakila, ngunit ang mga nasa paligid mo ang nagdurusa. Ikaw ay nalilinlang pa rin niya na para kang tanga, wala kang alam, hindi ba yon nakakatawa? Nagkunot ang noo ko, lumalim ang anino sa aking mga mata, naniniwala ako kay Baik Xiaoxi. Hindi siya ganoong uri ng tao, hindi ba? Alamin mo at makikita mo. Ngumiti siya ng may tiwala, ang mga paraan na ginamit ko sa kanyang ama ay tiyak na ibabalik niya sa akin ng buo. Ibabalik sa'yo, maniwala ka man o hindi. Ngayon, wala na ba ang iyong asawa sa tabi mo? Hindi, kabaligtaran, nabubuhay kami ngayon ng masaya. Ngumiti siya, may pagmamalaki sa kanyang mukha, hindi siya makatakas. Tinanggap na ang kapalaran, may mga pamilyang buhay pa, hindi kayang iwan lahat at umalis mag-isa. Ngayon siya ay napakalambing, napakasunod, araw-araw naghihintay sa akin sa bahay.
Malambot at mahinahon, lahat ng mga kuko at matatalim na sandata ay pinutol, inaalagaan upang umasa lamang sa akin. Masunurin tulad ng ibon sa hawla, bigla akong nagising, ito ay panaginip lang. Hangin sa hilaga na humahampas sa bintana, sinira ang aking pagkatulala, paggising ko basang-basa sa malamig na pawis ang aking likod. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakilala ng taong kasing puot ni Baek Xiaoxui. Iniisip ko ang kanyang teorya ng pag-aalaga na puno ng pagmamalaki. Nasusuka ako, hapon pa lang, 3 oras akong natulog. Binuksan ko ang telepono, may 16 na hindi nasagot na tawag mula kay Baek Xiaoxui. Hindi ako uwi, bago ako makapagsalita ay pinutol ako ng makapal at mabilis na boses ni Baek Xiaoxui. Bakit hindi mo sinagot ang tawag ko? Nakita mo na siya, hindi ba? Ano ang sinabi niya sa'yo? Gusto mo na ba akong iwan? Gustong umalis? Gustong putulin ang kasal at makipaghiwalay sa akin? Tigilan mo na ang panghuhula, naputol ko ang kanyang sinasabi, hindi. Hindi ko sinagot ang tawag mo dahil nakatulog lang ako, huwag kang mag-isip ng iba. Natahimik si Baek Xiaoxui. Medyo mabigat ang kanyang paghinga, pagkaraan ng sandali, sinabi niya sa akin nang may sama ng loob. Kuya mo, natatakot ako, ang boses ay sobrang malungkot at kaawa-awa. Nagdulot ito ng pag-agos ng awa sa akin, bumuntong hininga ako, kahit na siya ang iyong ina. Ngunit para sa akin, isa siyang estranghero. Mas pinagkakatiwalaan kita. Naiintindihan mo ba? Hindi ako sinagot ni Baek Xiaoxui, mahina lang ang boses niyang nagsabi. Kuya mo, gusto kitang makita. Sinundo ako ni Baek Xiaoxui sa bahay. Kakasakay ko pa lang sa kotse, hinila na niya ako agad, mahigpit akong niyakap. Inilubog ang ulo sa leg ko, umiiyak na humiling, huwag mo siyang paniwalaan. Kahit isang salita, huwag maniwala. Hinimas ko ang likod niya. Nakita kong may pananalig siyang sumagot, ikaw lang ang pinaniniwalaan ko. Tumingala si Baek Xiaoxui. May mga patak ng luha sa kanyang pilik mata. Sa ilalim ng pagtuturo ko, kaya na niyang maging madali. Ipahayag ang emosyon sa harapan ko, lungkot, sakit, o anumang bagay. Alam na niyang sabihin sa akin, sa halip na itago sa kanyang dibdib. Gaya ngayon. Bulong niya, sa susunod, pwede bang hindi ka na makipagkita sa kanya? Ngayon, sobrang kinilabutan ako. Nung hindi mo sinasagot ang tawag ko, parang mamamatay na ako. Huwag mong sabihin ang salitang iyan. Tinakpan ko ang bibig niya. Tiyak na mabubuhay ka ng mahaba. Naantala ang emosyon ni Baek Xiaoxui, tumahimik sandali. Hinaplos ko ang ulo niya. Bahagyang nakangiti. Kung ayaw mo akong makipagkita sa kanya, hindi na ako makikipagkita. At saka, dahil lang sa'yo naman ako nakipagkita sa kanya. Sure. Kailangan mong magtiwala sa sarili mo. Hinawakan ko ang kamay niya. Kung ano man ang sabihin ng iba tungkol sa'yo. Wala akong pinaniniwalaan. Pinaniniwalaan ko lang ang nakikita at naririnig ko. Hindi ko siya hahayaang maging mababa ang tingin sa sarili. Hindi ko alam kung anong pinagdaanan niya noon na naging dahilan para maging mababa ang tingin niya sa sarili at mahiyain, lalo na sa pag-ibig. Laging natatakot na parang langaw na walang direksyon, iniisip na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal ng sinuman. Nitong mga nakaraang araw. Sa bawat pagkakataon, pinupuri ko siya, mula sa itsura hanggang sa talino, mula sa yaman hanggang sa katayuan. Kahit ang kanyang kuko ay sinasabi kong napaka-cute. Kapag sapat na ang tiwala sa sarili, hindi siya magiging parang ibong takot. Walang kapayapaan. Gusto ko si Baek Xiaoxui sa relasyong ito. Makakuha ng kaginhawahan at kasiyahan, sa halip na araw-araw na pagiging nerbiyoso, iniisip kong magagalit ako. Paano ako papasayahin? Sure, nasa hustong gulang na ako. May sarili akong paghuhusga. Hindi dahil sa isang salita niya ay magbabago ang tingin ko sa'yo. Yumuko ako at niyakap ang balikat ni Baek Xiaoxui. Gusto kita at may bibig din ako. Kung may anumang bagay, tatanungin ko. Hindi ako alis. At saka, napakagaling mo. Ayaw din kitang ipamigay sa iba, para lang makinabang ang iba. Kumislap ang mga mata ni Baek Xiaoxui. Parang brilyante, maningning na liwanag. Kung ikukumpara noong una ko siyang makilala. Ngayon, lumiit na ang lamig sa kanyang ugali, dumami ang init ng pagkatao. Hindi na siya parang taong pwedeng mamatay kahit kailan. Ang aking presensya. Sa wakas, may tunay na epekto sa kanya. Naisip ko na ang pamilya ni Baek Xiaoxui ay nagdulot sa kanya ng sakit. Pero noong yakapin niya ako, mahina niyang sinabi. Ayaw niya ang pangalan niya. Medyo nagulat pa rin ako. Ang kanyang ina sa pagitan ng kanyang ama at kanya. Binigyan ako ng pangalang ito, umaasang maaga akong mamatay. Mula nang ipanganak ako. Gusto na akong patayin ng kanyang ina. Paano magkakaroon ng ganitong tao? Nalungkot ang puso ko, hinawakan ko ang kamay niya. Pero mahal ka ng tatay mo. Hindi niya ako mahal. Ngumiti ng mapait si Baek Xiaoxui. Na-stuck lang ako sa kanya. Iba siya sa'yo. Tradisyonal na lalaki siya. Kahit nakatanggap ng mataas na edukasyon, matigas ang paninindigan sa pamilya. Pagkapanganak ko, lahat ng kanyang pagtutol ay naging walang laman. Napilitan siya dahil sa responsibilidad na hindi ako iwan, pero kung siya lang.
Hindi niya kayang ibigay sa akin ang sapat na material na buhay. Kaya napilitan siyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Noong sinasabi niya ito, boses niya ay natatakot at gusot na mula ang mga mata niya basa. Parang may manipis na ulap na kakaawa sa akin. Pero hindi ito kasalanan mo. Ang binhi na itinanim ng iyong ina, hindi mo dapat pagdusahan. Hinaplos ko ang kanyang malambot na mahabang buhok. Seryoso ko siyang sinabihan, Sir, napakagaling mo, napakahusay. Tiyak na ipinagmamalaki ka ng tatay mo sa kung sino ka ngayon. Ngumiti ng mapait si Baek Xiaoxue. Sumandal siya sa aking dibdib. Ikaw lang ang laging magsasabi na mabuti ako. Kaya kuya mo, ikaw lang ang meron ako. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa akin. Mahigpit akong yakap, seryosong nakiusap. Huwag mo akong iiwan. Kung hindi, mababaliw ako kapag binuksan ko ang email at nakita ang daming panliligalig na mensahe. Isang saglit, gusto kong makita ang taong iyon, gaano ba kalalim ang puot para hindi niya matanggap. Ang kaligayahan ng anak na babae hanggang sa puntong ito. Desidido siyang sirain ito. Huminga ako ng malalim. Karamihan sa mga email ay pananakot o may kasamang mga larawan ng aking mga dating kasintahan na nagsasabi kung gaano sila kahirap ngayon. Sa gitna ng ulan, sinusubukan akong layuan, hindi ko man lang tiningnan. Diretso kong binura ang mga email na yon. Dahil abala ako sa paghahanda ng kasal, araw-araw nahihirapan ako sa listahan ng bisita. Sa aking panig, bihira na kaming mag-usap ni Baek Xiaoxue. Kaya ng hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa assistant na nag-aalala at nagsabing nagpakamatay siya, hindi ko agad naintindihan. Nagmukha akong tanga, pakiramdam ko nahulog ako sa butas ng yelo. Bago magpakamatay si Baek Xiaoxue, nakipagkita siya sa kanyang ina. Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa kanya, pero pinasigla nito ang kanyang marupok na nerbiyos. Kakalabas lang niya, agad na naghiwa si Baek Xiaoxue ng kanyang pulso. Buti na lang natuklasan ito agad. Ang pader ay nasa pintuan. Sumandal ako sa pader, hindi mapigilan ang panginginig ng aking mga ngipin. Paano magkakaroon ng ganyang ina? Tiyak na alam niya na ang mental na kalagayan ni Baek Xiaoxue ay napakahina. At walang pag-aalinlangan, malupit siyang itinulak sa kamatayan. Nang ilabas si Baek Xiaoxue, may yi sa kanyang kamay, maputla ang kanyang mukha. Lahat ng kulay na pinaghirapan naming ibalik. Sa mga araw na ito ay ganap na nawala. Umupo ako sa upuan sa tabi ng kama. Nakatitig sa kanya ng mahabang panahon hanggang sa siya ay magising. Pagkagising niya, nakita niya ako kaagad. Paos at malat ang boses na tinawag ang aking pangalan. Kuya mo, hindi ko siya pinansin. Tumayo ako at lumabas para tawagan ang doktor. Nang alisin ng doktor ang tumayo ako sa tabi ng kama. Ang doktor ay tahimik na nakatitig sa kanya. Tiningnan ang kanyang maputlang mukha, natakot siya. Nanginginig na nagsabi, kung galit ka, pagalitan mo na lang ako. O kaya, paluin mo ako. Huwag kang ganyan, kuya mo. Huwag mo akong iwan. Para bang takot na takot siya sa tahimik na karahasan. Tuwing nag-aalboroto ako at hindi siya pinapansin, natataranta siya na parang isang batang hindi lumaki. Hinihila ang manggas ko para humingi ng tawad. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko siya papayagan. Buong araw ko siyang hindi pinansin. Pinanood ko siyang nababalisa, nalulunod sa pagkalito at pagsisisi. Ang peklat sa kanyang pulso ay nakatatakot at paulit-ulit niya itong binubuksan, patuloy ang pagdurugo. Kahit ang doktor ay hindi napigilan at pinayuhan akong unahin ang emosyon ng pasyente. Alam ko. Mahina kong sinabi, huwag kang mag-alala. Bumalik ako sa silid. Nakatulala si Baek Xiaoxue, walang laman ang tingin sa bintana. Masyado siyang mahina, labis ang kawalang pag-asa. Parang isang katawan na walang kaluluwa. Baek Xiaoxue, tumayo ako ng 3 metro ang layo. Tahimik kong tinawag siya. Walang emosyon ang boses ko. Parang may na-realize siya. Masakit na ipinikit ang mga mata, ayaw sumagot. Pero hindi ko pinansin ang kanyang pag-iwas. Diretso kong sinabi sa kanya, mag-resign na tayo sa kasal. Pumutok ang isang florera sa ibabaw ng bedside table. Isang saglit, naging marahas ang kanyang mukha, pagkatapos ay mabilis na naging pagod. At sobrang desperasyon, sumigaw siya ng paos. Kuya mo. Gusto niyang gumapang pababa para hanapin ako. Ang sugat sa kanyang pulso ay napunit muli, dugo ang umagos. Lumapit ako at pinigilan ang kanyang pulso. Hinaplos ko ang kanyang gusot na buhok. Ano ang gusto mong gawin ngayon? Gaya ng ginawa ng nanay mo, ikulong ako, gawin akong sunod-sunuran o saktan ang sarili mo. At hindi ako galawin? Kuya mo, tumingala si Baek Xiaoxue. Parang isang maliit na hayop, natatakot na nakatingin sa akin. Ako na ang sumagot para sa kanya. Pipiliin mo ang pangalawa, tama ba? Yumuko ako at hinalikan ang kanyang mga labi. Walang kahit kaunting pagnanasa sa paghalik. Nang umalis ako, pinisil ko ang kanyang pisngi. Sir, hindi ka katulad ng nanay mo. At hindi ako ang tatay mo. Hindi tayo magtatapos sa kanilang wakas. Sir, Baek Xiaoxue, mahal kong sinta, ano ba talaga ang kinakatakutan mo? Pakiramdam ko kaya kong masilip ng kaunti ang nasa isip ng kanyang ina.
Alam niya, kahit na nag-resign na ang tatay ni Baek Xiaoxue at sumunod sa kanya sa buong buhay, hindi siya naging masaya. Ang kasal na ito ay malayong maging masaya gaya ng inaakala niya. Kaya hindi niya kayang makita ang kaligayahan ni Baek Xiaoxue. Si Baek Xiaoxue na napakadaling nakuha ang pag-ibig na gusto niya. Pakiramdam niya ay nabigo siya at galit pa nga. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na si Baek Xiaoxue ay kanyang anak at tiyak na gagawin niya ang parehong desisyon sa pag-aasawa gaya niya. At patuloy niya itong binobombard ng ideya. Pinanood ko ang sisi bago siya umalis. Ang huling sinabi niya kay Baek Xiaoxue ay, tingnan mo hanggat buhay ka. Balang araw, hindi mo mapipigilan ang sarili mong tratuhin siya tulad ng pagtrato ko sa iyong ama. Sa oras na yon, ang kinaroroonan ng iyong ama ngayon ay ang magiging kinabukasan niya. Nang makita ko ito, napangiti ako sa wakas. Napagtanto pala ng taong ito na ang ama ni Baek Xiaoxue, ang kanyang asawa, ay nasa napakasamang kalagayan. Napakasama na ang pagsunod ng ibang lalaki sa kanyang yapak ay naging isang epektibong banta. Ayaw ni Baek Xiaoxue na ako ay maging katulad ng kanyang ama. Ayaw niya akong saktan at kinasusuklaman din niya ang kanyang sariling maruming mga jin. Sa ilalim ng panggigipit, walang pag-aatubili niyang pinili na wakasan ang kanyang buhay. Nararamdaman mo ba ang pagkakaiba mo sa kanya? Lumuhod ako sa tabi ng kama at tinignan ng mabuti ang mga mata ni Baek Xiaoxue. Nang malaman mo ang pag-alis ng iyong ama, pilit mong pinilit, binantaan, at ikinulong pa nga siya, ginawa mo ang lahat ng masasamang bagay. Ngunit ikaw ay sinasaktan lamang ang iyong sarili. Hinawakan ko ang kanyang kanang kamay na hindi nasugatan at pinagtagpi ang aming mga daliri. Sir, sa tingin mo ba, ang isang tulad mo ay makakasakit sa akin? Ang lalamunan ni Baek Xiaoxue ay gumalaw, ang kanyang mga mata ay namumula at malungkot niyang tinignan ako. Pero natatakot ako, kuya mo. Napakabuti mo, napakapagmataas. Natatakot akong maging katulad ka ng aking ama. Hindi tayo magiging ganoon. Muli kong sinabi sa kanya, Sir, magiging masaya tayo sa hinaharap. Ang tao ay isang mabangis na hayop lamang, lahat tayo ay may pinakaprimitibong, pangit na mga pagnanasa. Ang mahalaga ay ang kakayahang pigilan at kontrolin ang mga ito. Sa tingin mo, isang araw ay maaari mo akong saktan. Pero kinontrol mo ang ideyang iyon. Mas gugustuhin mo pang magpakamatay kaysa hawakan kahit isang daliri ko. Sir, maniwala ka sa iyong sarili. Ang sangkatauhan ay nag-evolve ng maraming taon, hindi na tayo mga mabangis na hayop na kumakain ng hilaw na karne sa kabubatan. Tiningnan ko ang kanyang mga mata, at pakiusap, maniwala ka sa akin. Hindi ba? Hindi ako ang iyong ina, wala akong mga konsepto ng 3 pagsunod at 4 na bertud. Mananatili ako sa tabi mo dahil gusto kita. Gustong-gusto kita. Kuya mo, sir, inulit ko at seryosong sinabi sa kanya. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Marami na akong naging relasyon, matagal ko nang nauunawaan ang pag-ibig. At kinasusuklaman ko ang mga makasariling babae. Kung hindi kita nakilala, malamang hindi na ako magkakaibig pa. Tulad ng dati kong buhay mag-isa. Akong mamamatay sa isang ekspedisyon. Noong bata ako, sobra akong umibig, kaya lahat ay walang lasa. Hanggang sa nakilala ko si Baek Xiaoxue. Sobra niya akong nirerespeto at napakasunurin din. Sa harap ko, siya ay maamo tulad ng isang pusang walang sariling kamalayan. Mula sa awa noong una hanggang sa pag-ibig ngayon, lahat ay natural na naganap. Walang lalaking hindi magugustuhan siya. Nakipagkita ako sa ina ni Baek Xiaoxue. Sa coffee shop, tiningnan ko ang babaeng nakasuot ng mamahaling damit at mahinang tinanong. Narinig ko, ang iyong asawa ay dating isang diplomat. Napakagwapo at may kumpiyansa. Pumikit siya. Bakit mo iyan itinatanong? At ngayon, kailangan lang siyang manatili sa bahay, unti-unting lumalaki ang katawan. Unti-unting nawawala ng ideya, hindi na makasabay sa panahon at nakakasawa ka na rin. Sa puntong iyon, napagtanto mo na ang minahal mo, ang nagpabilib sa iyo, ay ang masigla at mayabang na siya, hindi ang matandang lalaking ito na ngayon ay paulit-ulit na nagsasalita. At nakakainis sa bahay, hindi ba? Tumigil ka. Gusto niyang pigilan ang aking pagsasalita, ngunit hindi ko pinansin. Ngumiti lang ako at sinabi sa kanya. At sa kasamaang palad, ikaw mismo ang gumawa ng trahedyang ito. Hindi ko alam kung may iba siyang babae, ngunit base sa kanyang itsura, malamang marami. Ang dating napakasidhing pag-ibig, sa huli ay nawala. Tiyak na pinagsisihan niya rin. Kung bakit, nang lahat ay sumunod sa kanyang kagustuhan, lahat ay naging hindi perpekto. Pabayaan mo na si Baek Xiaoxue. Mahinang sabi ko, dahil sa iyo at sa iyong asawa, labis na siyang nagdurusa. Ang sarili mong hinanakit ay hindi dapat ibuhos sa kanya. Kung magpupumilit ka pa ring magkamali. Ngumiti ako ng bahagya, iniisip na ang respeto ko sa iyo ngayon ay dahil lamang ikaw ang ina ni Baek Xiaoxue. Kapag nalaman kong sinusubukan mo siyang saktan, hindi kita patatawarin. Hindi siya kumilos. Sa halip, bumagsak siya sa upuan, ang mukha ay tila lito.
Sinabi ko ang gusto niyang sabihin, iniisip mo ba na kung ang asawa mo ay nagkaroon ng kalahati ng aking katatagan? Hindi kayo magwawakas ng ganito. Nagkakamali ka. Kung nakatagpo ako ng tulad mo, ang huling wakas ay magiging patayan lamang, pareho tayong mamamatay. Ang ugali mong ito, sinumang binata na mapunta sa iyong mga kamay ay magdurusa ng labis. Nagalit ko siya. Bigla siyang tumayo, itinaas ang kamay upang manakit. Pinigilan siya ng aking mga bantay at nakipag-away sa kanya. Isang taong 50 anyos na. Naipit pa sa lupa ng mga bantay at hinampas, talagang nakakahiya. Umiti ako ng bahagya, iniisip. Tiningnan siya, inulit ang sinabi ko kanina. Miss Bay, sinabi ko na, hindi ako ang iyong asawa, at hindi rin ako ang malambot na palad na maaari mong pisain. Ulitin ko sa iyo muli, huwag kang lalapit kay Baik Xiaoxue, kung hindi. Nagbuhos ako ng isang tasa ng mainit na kape sa kanyang ulo. Tiyak na hindi kita patatawarin. Bagaman hindi ako sang-ayon sa karahasan, laban sa karahasan, hindi ko rin maikakailan na ang karahasan ay talagang kayang lutasin ang maraming problema. Ang Jianqing ay teritoryo pa rin ng mga lumang pamilya. Hindi niya ako matatalo, tanging matinding puot ang kanyang titig. Ganap na nawala. Pagkatapos ng kasal namin ni Baik Xiaoxue, sumandal siya sa aking mga bisig. Parang isang maliit na bata, umingiti ng medyo bobo. Kuya mo, kuya mo. Parang hindi makapaniwala, pabulong niyang sabi. Sa wakas na pangasawa na kita. Tanga. Inis kong hinampas ang kanyang likod. Marami kang nainom na alak, maligo ka na. Pumasok siya sa banyo nang umingiti ng tanga. Inayos ko ang pabango na espesyal na inihanda para sa gabi ng kasal at naghintay sa kama. Hindi maikakaila kumpara kay Baik Xiaoxue, ako ay talagang magaling. Nang makita niya ako sa unang saglit, ang kanyang pisngi ay biglang namula, sobrang cute na hindi maipaliwanag. Unti-unting lumapit, mahiyain na iniabot ang kamay sa akin. Umiti ako at hinawakan siya. Nang gabing iyon, nagkaroon ako ng napakasamang panaginip. Pinangarap ko ang dating buhay ni Baik Xiaoxue. Matapos akong tumakas sa kasal, ang kanyang ina ay dumating upang pukawin siya, na mayabang na sinabi sa kanya. Tingnan mo, sa lalong madaling panahon ay hindi mo mapipigilan na hulihin siya at ikulong. Tulad ng ginawa ko sa iyong ama. Nakahiga sa silid na puno ng aking mga larawan, ang mukha ay natigilan. Umuulit, hindi, ayaw niya akong saktan. Kaya't mariing pinili na wakasan ang kanyang sariling buhay. Nagising ako mula sa panaginip, ang aking likod ay puno ng malamig na pawis. Pagdilat ng mata, si Baik Xiaoxue ay nasa aking mga bisig, mahimbing na natutulog. Hinawakan ko ang kanyang magandang kilay at mata, tumayo mula sa kama. Tumayo sa harap ng nakalock na silid. Ninakaw ko ang kanyang malaking bungkos ng mga susi, sinubukan ang bawat isa. Bumukas ang pinto. Pumasok ako sa isang silid na halos bangungot. Ang pagpapakamatay ni Baik Xiaoxue, marahil sa ilalim ng matinding presyon, ay produkto ng naipong pagkamuhi sa sarili. Ang kanyang sariling pagkawasak. Nakatingin siya sa dingding na puno ng aking mga larawan. Ang kanyang pulso ay umaagos ng dugo, nadarama ang pag-agos ng buhay. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang dumadampi sa aking ngiti. Sa huling sandali ng kanyang buhay, ang kanyang mga mata ay puno rin ng akin. Naaalala ko ang trending topic noong nakaraang buhay. Unang lugar sa pagiging bulag sa pag-ibig, wala namang mali. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung saan nagmula ang pag-ibig ni Baik Xiaoxue sa akin. Ayaw niyang sabihin sa akin, ilang beses ko nang tinanong. Ayaw pa rin niyang sabihin. Marahil sa pagitan ng mag-asawa ay dapat may kaunting sikreto. Kung ayaw niyang sabihin, hindi ko na rin tatanungin. Kuya mo, lumingon ang dating mahimbing na si Baik Xiaoxue. Napakaawa niya, ang kumot ay malamig. Hindi ko napigilan ang pagtawa. Noong unang magkita, siya ay malamig at malayo, hindi marunong sumagot sa aking mga salita. Ngayon, marunong na siyang maglambing ng husto, kahit bata o matanda. Kapag nakatanggap ng paborito, natural na lumalabas ang anyo ng paglalambing. Namalayan niya, hinila ang aking manggas, at maingat na nagtanong. Sa tingin mo ba ay baliw ako? Hindi, medyo naintriga lang. Totoo ang sinabi ko, hindi ko inakala na gusto mo na ako mula pa noon. Hindi mo ba ako sinisisi? Dahil gusto mo ako, bakit kita sisisihin? Namula ang pisngi ni Baik Xiaoxue. Hinawakan niya ang bewang ko, ang galing mo sa akin. Kahit anong gawin ko ba? Titiisin mo ako. Naniniwala lang ako na hindi mo ako gagawa ng masama. Umikot ako. Hinawakan ko ang leg niya, naniniwala ako sa pagkatao mo. Sa isang taong mas gugustuhing saktan ang sarili. Kaysa unawain ako kahit kaunti, ayoko siyang pag-isipan ng masama. Biyaya ang tunay na pagmamahal sa mundo. Mas bihira pa ang pag-ibigan ng dalawang puso. Pinahahalagahan ko ang pagmamahal ni Baik Xiaoxue, katulad ng pagpapahalaga niya sa akin. Ang batang paborito, kapag may tsansa na makuha ang paborito, ay mababaliw ng walang pag-aalinlangan. Tulad ngayon, ang pagtrato ni Baik Xiaoxue kay Xiaoxue, pinaghirapan ko.
na hindi niya itapon ang regalo ni Xiaxuer. Binigyan ako ni Xiaxuer ng isang set na ginawang pajama na may borda, may maliit na puso sa dibdib, puno ng lambing at pagmamahal. Nang makita ito ni Bai Xiaoxue, gusto na niyang mabaliw pero napigilan ko siya. Nalungkot siya at umupo sa sopa, hindi kumikibo. Hindi ko siya pinansin. Kinuha ko ang pajama at tiningnan. Anong maganda dyan? Bulong niya habang lumalapit, gustong yakapin ako. Ang mainit niyang hininga sa leg ko, may kaunting sama ng loob, pero hindi niya masabi. Malambot niyang tawag, mahal. Hinawakan ko ang kamay niya, sumasakit ang ulo ko. Isinalpak ko sa kanya ang pajama, ikaw na mag-ayos. Huwag mong itapon. Baka mapahiya siya. Kaya pinutol niya ito, parang nagbubuntong galit. Pinagputol-putol. Tahimik akong tumingin saglit, hindi ko napigilang itanong. May galit ka ba kay Xiaxuer? Tumigil siya saglit at sumagot ng mahina. Dati pa siyang hindi ko gusto. Kahit ang lapit-lapit sa'yo, may iba pa siyang lalaking pinagkakaguluhan. Hindi seryoso. May boyfriend siya, dapat may girlfriend din ako. Ang double standard ni Bai Xiaoxue. Napatawa ako ng bahagya, pero naisip kong hindi angkop. Pinigilan ko. Wala na yun ngayon, tumawa ako ng mahina para aliwin siya. Ngayon, kasama ko si Xuer, hindi na siya makakapasok, di ba? Namula si Bai Xiaoxue ng todo, umiwas ng tingin, at mahinang sumagot. Hindi ko naman siya ginamot sa depresyon niya. Tinuring ko lang siyang normal na tao, at pinilit kong pasayahin siya. Para akong nag-aalaga ng bata, binigyan siya ng sapat na seguridad, at natural na gumaling siya. Ang kahinaan at pagiging sensitibo niya dulot ng pamilya niya, lahat ay pinunan ko. Lalo siyang naging umaasa sa akin. Bukod doon, lalo siyang naging kumpiyansa at masigla. Kinausap ako ng assistant ko. Ang ganitong pagdepende ng personal na emosyon sa ibang tao ay hindi maganda, pero wala nang magagawa. Baka love hunger lang siya. Hindi niya binanggit ang tatlong salitang iyon at hindi ko rin tinulungan. Naiintindihan ko na lang. Sa tingin ko rin hindi maganda. Ang sentro ng kanyang pagkatao ay ibang tao. Hindi ang sarili niya. Kapag may nangyari sa akin, hindi niya kayang ipagpatuloy ang buhay. Napabuntong hininga ako. Pero sa buhay, walang perpektong bagay. Tinanggap ko na siya. Kaya dapat tanggapin ko rin ang pagkakaiba-iba ng pagkatao na naipapakita niya. Ayokong pilitin siyang magbago. Sa isang normal na relasyon, dapat pareho silang makakuha ng kasiyahan at responsibilidad. Hindi ang masakit na pagbabago. Gusto kong maging masaya siya. Ang iba pa. Maliit na bagay lang. Sa ikatlong anibersaryo, nabuntis si Bai Xiaoxue. Kinakabahan siya at may kaunting pagkabalisa, hindi makatulog dahil sa pag-aalala. Hindi ko napigilang itanong, ano ng problema? Niyakap niya ako, malungkot at kaawa-awa, sabi. Mahal, natatakot akong hindi ako maging mabuting ina. Paano kung hindi ko mapalaki ng maayos ang bata? Sisisi mo ba ako? Hindi, hinagod ko ang ulo niya. Mas mahalaga ka kaysa sa bata. Ipinanganak ang bata sa ganitong pamilya, tiyak na hindi magugutom. Kung ano sila paglaki, kung paano sila mabubuhay, sa kanila na yon. Mahal, tayo ang magsasama hanggang sa huli. Namula ang mga mata niya. May sasabihin pero hindi niya masabi dahil sa pagkabigla. Ilang sandali. Mahina niyang sabi, mahal, kakaiba ka. Baka nga, kapag nagkaanak ang mga Asyano, lagi nilang iniisip na. Sila ang kandilang nasusunog para sa anak, ginugugol ang buhay sa paghahanda ng daan para sa anak. Ayoko ng ganun. Ang buhay ay maikli ilang dekada, kung hindi ka mabubuhay para sa sarili mo, gaano ka boring. Si Bai Xiaoxue ay iba sa akin. Sobrang gusto niya ng pamilya. Sa kanyang isip, ang gwapo at matipunong asawa, ang masunurin o maingay na anak. Iyon ang pinakamagandang pangarap ng kaligayahan. Sa totoo lang, sa palagay ko ay gagawin mo ito ng mahusay. Sinabi ko kay Bai Xiaoxue, lahat ng bagay na ninanasa mo noong bata ka ay mapupunan sa iyong anak. Mabuti siya sa kanya at ang pagiging mabuti sa bata ay babalik din sa kanya. Tungkol sa kanyang malungkot at masakit na pagkabata, kaya gusto ko ng anak para sa kanya. Yumakap sa akin si Bai Xiaoxue at mahinang sinabi, ikaw ang pinakamahalaga. Gusto ko lang ng sanggol, tiyak na magiging mabuti ako sa kanya, napakabuti. Ngumiti ako sa kanya at sinabi, naniniwala ako. Naniniwala akong magiging maayos siya, magiging masaya, at mabubuhay ng matagal. Sasamahan ko siya, makikita kong maayos at malusog siya, magkakaroon ng masaya at maligayang buhay. Magkakaroon tayo ng napakagandang kinabukasan. Hindi sinabi ni Bai Xiaoxue kay brother muna noong una niya siyang nakita. Ay sa maruming kanal sa likod ng high school. Noon, siya ay napakarumi at mabaho, malapit ng mamatay sa gutom. Tiningnan siya ni Bai Xiaoxue saglit, may pagkaawa sa kanyang mga mata, at binigyan siya ng 2,000 yuan. Maghanap ka ng ibang gagawin, mahinahon ang boses ng binata. Huwag mong gawin ang mga bagay na hindi mo rin gusto. Hindi alam ni Bai Xiaoxue kung bakit niya siya tinulungan. Marahil dahil sa habag, awa.
O baka nagkataon lang siyang dumaan, walang magawa. Ang alam lang niya, iniligtas ni Brother Mu ang kanyang buhay. Ginamit niya ang 2,000 yuan para bumili ng tiket papunta sa ibang lugar, nagtrabaho araw at gabi. Dahil sa kanyang napakataas na talento sa pag-stock, nasakyan niya ang huling alon ng internet. Nang bumalik siya sa Jiangsheng, siya ay puno ng karangyaan, napapaligiran ng maraming grupo ng mga isipan. Matagal na siyang kilala bilang isang babaero sa Jiangsheng. Nagpapalit ng kasintahan tuwing 2 buwan, sobrang maaksaya. Hindi nagulat si Bai Xiaoxi. Sa tingin niya, ang isang gwapo at mabait na lalaki tulad ni Brother Mu ay isinilang para ganon. Na hinahangaan ng maraming babae. Ngunit nalulungkot din siya, marahil dahil sa kasakiman at kahihiyan na nasa kanyang lahi. Lagi siyang nagkakaroon ng isang parang hayop na pagnanasa na sugurin siya at isara siya sa isang kulungan, pilitin siya. Ito'y hindi tama. Sinisikap din niyang pigilan ito. Ang resulta ng pagpigil ay ang paghatak sa kanyang pag-isip. Siya ay may malubhang sakit sa pag-isip. Ang pumunta sa pamilya mo para pilitin silang magpakasal ay ang kanyang sukdulang desisyon. Sobrang gusto niyang yakapin ang maladyos na batang iyon. Ang kalungkutan ay nagpapahirap sa kanya araw-araw, halos mawala na siya. Ngunit kung ayaw ni Brother Mu, hindi rin niya siya pipilitin. Ayaw niyang maging isang walang hiya na tao tulad ng kanyang ina. Nang maglaon, ang binata ay kusang lumapit sa kanya. Nadama ni Bai Xiaoxi na sulit na ang kanyang buong buhay. Ika-6 na taon ng kasal, 2 taon na ang aming anak. Nanaginip si Bai Xiaoxi ng nakaraang buhay. Namatay siya sa malamig, madilim, maalikabok at puno ng kadiliman na silid. Nakita niya si Muje na naglagay ng isang magandang rosas sa tabi ng kanyang bangkay ng gabing iyon. Tumayo si Bai Xiaoxi sa balkonahe buong gabi, mga matang namumula na nakatitig sa bilog na buwan sa langit. Parang mooncake na binili ng asawa. Medyo hindi maipaliwanag ang lungkot ni Bai Xiaoxi. Kung tumakas ang asawa sa kasal. Kung gayon ang kanyang kamatayan ay natural na bagay. Si Bai Xiaoxi na normal ang emosyon. Hindi maisip ang panahong iyon ng kanyang pagkasobra at kawalan ng pag-asa, ngunit sa tingin niya ay normal lang. Isang baliw, ano ba ang hindi magagawa? At ang asawa sa buhay na ito ay hindi tumakas sa kasal. Ano ang problema? Niyakap siya ni Muje mula sa likod, simula ngayong hapon. Ang iyong kalooban ay parang hindi maganda. Medyo nasaktan si Bai Xiaoxi, gusto niyang maglambing sa asawa. Ngunit iminulat ang bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin. Tumalon siya sa mga bisig ni Muje. Ikinulong ng kanyang mga binti ang kanyang manipis na baywang, hinimas ang kanyang leeg ng matagal, at naramdaman na hindi na kailangan magtanong. Hindi gusto ni Muje na banggitin niya ang nakaraan. Lagi niyang sinasabi na gusto niyang ayusin ang hinaharap. Kaya ayaw na rin niyang mag-isip ng sobra. Kahit na paano sa buhay na ito. Nasa tabi siya niya. Nakangiti niyang sinabi, mahal na mahal kita. Asawa.